Handa raw umapila ang Makabayan Bloc sa desisyon ng Korte Suprema kaugnay ng EDCA. Para pag-usapan po yan, makakasama natin dito sa studio ang isa sa mga miyembro at congressman po ng Bayan Muna, si Representative Carlos Zarate. Magandang umaga po, sir. Welcome. Maayong buntag, Martin. Magandang umaga at magandang umaga sa ating mga nanonood ngayon. Anong magiging implikasyon nitong desisyon ng Korte Suprema na pabor sa EDCA? Well, ito'y isang malungkot, no? Kahapon na isang malungkot na araw sa paglalaban natin sa pambansang soberenya at national integrity ng ating territory. Dahil ang isang implication talaga nito, Martin, ang Pilipinas ngayon ay isang malaking base militar na. No, ng Amerikano dahil sa itong ang tinatawag na pivot to Asia Pacific ng US ngayon. So mas lalong dadami ang mga tropang kano dito sa Pilipinas at magkakaroon ng mga base militar, hindi na lang sa Subic at sa Clark at kahit saang panig na ng Pilipinas. Ano? Ito ay sampal sa tingin namin sa ating pambansang soberenya, no, na sinasabi natin kailangan tayong magkaroon ng isang independent foreign policy, especially now na merong dalawang naglalaban ng mga imperialistang bansa, no, ang Amerika at saka ang China, no. So hindi pwedeng may papanigan tayo rito dahil talagang tayo, katulad ng mga nakaraan, maiipit tayo sa gitna. Sa tingin nyo, magiging magnet ba tayo ng mga kaaway ng Amerika dahil sa EDCA tulad ng ISIS at nabanggit mo nga ng China? Well, tingnan mo na lang nitong mga nakaraan, no, na nandito yung base militar ng Amerikano, no, ng Clark at Subic. Ano bang nangyari sa atin sa World War II? Naging larangan tayo ng giyera dito. Mas maraming namatay ng mga Pilipino dito sa ating bansa kaysa doon sa mainland America dahil andito yung mga base militar. No, at dito, dahil sa EDCA ito, alam niyo naman ang giyera ngayon, borderless ang giyera ngayon. Ano? Ang daming kalaban ng Amerika dahil marami ring gerang sinusulong ang Amerika. At nabanggit mo nga itong mga extremists, no? Mga ISIS at iba pa. No? So mas lalong magiging target tayo, no? Sa usapin ng actual na may mga teroristang titira sa Pilipinas at doon din sa usapin na dahil under EDCA, pwede na nilang i-preposition dito yung kanilang mga war material, no? Hindi lang troops, kahit na yung kanilang mga malalaking mga, halimbawa, yung mga drones nila. Mga submarine lahat. Submarines lahat. Ngayon ng araw o kahapon may dumating na nuke submarine dito. No? So yun, talagang nag-i-invite, no? Magiging magnet talaga tayo ng atake. Sabi ng Palasyo, malaking tulong daw ang kasunduan para mapalakas ang AFP at maprotektahan ang West Philippine Sea, no? Sabi nga ni General Iriberri, yung maritime defense natin. Well, yan din ang sinasabi nila noon, no? Na nandito yung Clark at Subic to modernize, no? Modernize the armed forces of the Philippines. Nananatili ng ilang dekada ang base militar dito, ang Amerikano, umalis na lang sila, na-modernize ba ang ating armed forces of the Philippines? Hindi rin, ano? At sinasabi nila itong EDCA raw ay magmo-modernize, no? Pero tingnan mo yung provisions ng EDCA. Yung mga dadalhin nga nilang mga war material dito, exclusive use lang nila. No, kung ipapagamit man later on sa Pilipinas, desisyonan pa nila yan, including the facilities. And doon naman sa usapin ng West Philippine Sea, kung totoo yan, no, na talagang kinukonsider tayong major ally, no, na talagang tutulungan tayo sa usapin ng sigalot sa West Philippine Sea or sa Spratlys, ay nung nagtatayo pa lang ng isang nagre-reclaim pala ng isang isla ang China dyan, ay talagang tumulong na ang Pilipinas. Amerika. Amerika, no? Pero ano ang malinaw na sinabi ni President Obama nung andito siya last year, no? Nung pinirmahan nila yung EDCA. Sabi niya, sa usapin ng Pilipinas at ng Spratlys or West Philippine Sea, hindi makikialam ang Amerika. No? Dahil totoo namang hindi makikialam ang Amerika, dahil major trading partner pa rin ng Amerika ang China. No? At hindi pwedeng mawala sa kanya yung China. In fact, maraming perang pinautang. Maraming pinautang ang China sa Amerika. $1 trillion ata. Masabi ba natin na ang kasunduang ito ay talagang para protektahan ang Pilipinas? Kung hindi, para gawin lang tayong launching pad ng Amerika laban sa sila. Nabanggit mo yung pivot to Asia. Mukhang tayo yung sentro ng pivot to Asia. Dahil, yun nga, dahil strategic raw yung posisyon ng Pilipinas. No? So, sa tingin ko, ang EDCA talaga ay ang pinoprotektahan nito, ang interest lang ng Amerika. No? Napaka-lopsided, no? Napaka
ang kasunduang ito talagang pabor na pabor lang lahat sa Amerika, no? Kung titingnan mo nga itong halimbawa, itong nangyari lang sa atin kay Jennifer Laude under the BFA pa lang 'yan, no? Halos wala na tayong magawa doon kay Pemberton. Lalong-lalo na dito sa EDCA, no? Kaya tingin nga namin, isang usapin pala dito, Martin, dapat talaga binusisi ito ng Senado, no? Alam mo, isang implication nitong desisyon ng Supreme Court with due respect to the magistrates, no? Nagbabanggaan ngayon yung tayo ng Senado at saka yung tayo ng Korte Suprema, no? Dahil malinaw naman sa ating saligang batas, no? Sa tingin namin sa Article 8, Section 25, na talagang kailangan dumaan ito dahil hindi lang ito usapin sa desisyon kasi na in-announce kahapon, wala pa naman yung full text, no? Ang sinabi lang doon na hindi raw ito bago dahil ito ay facility and troops that already covered by the Mutual Defense Treaty and the BFA. Pero talagang kinokoberan yung usapin ng base militar, no? Dahil ang Article 8, Section 25 naman, ang sinasabi doon, after 1991, wala ng foreign military bases, troops and facilities. So usapin ito ng hindi lang troops and facilities, nung base militar din, no? Kasi talaga under EDCA, yung agreed locations na sinasabi doon, sa tingin namin, base militar yon, no? At mabuti pa nga nung unang kasunduan ng base militar sa Pilipinas, nagbabayad ng renta halimbawa ang Pilipinas. Ngayon wala, no? Wala Libre renta. lahat, no? So lahat ng facilities na gagamitin nila, ang alam ko, yung mga base militar natin, gagamitin supposedly, nila. no? At pwede rin lang sabihan ng Pilipinas, magtayo kayo ng sariling facility niyo dyan, at kami rin ang gagamit. Ito pera. Para sabihin na inyo yan, no? At pagdating ng panahon, halimbawa may in-improve sila dyan, pababayaran pa sa atin, no? Yung improvements. Ganun Ganun na nakalagay doon sa EDCA. Tapos wala pang renta. Wala pang renta, pagkatapos magbabayad pa tayo. Ano na mangyayari? Anyway, sa susunod na kabanata ay aabangan natin yon. Where to from here? Well, kami naman talagang maghahain din ng motion for reconsideration, no? At gigiit namin yung aming tayo na talaga ito ay unconstitutional, no? At syempre, kung ano pa man ang mangyari, sa tingin namin ang tunay na makapagpabago lang naman ito, makapag-abrogate, yung people's movement, no? Palakasin ng mamamayan, yung pananawagan nilang abrogate. Dahil unli ito, Martin, itong EDCA, no? Ang sabi doon sa batas, sa treaty, first 10 years. After that, automatic na yan, eh. Renewal. Unless sabihin ng both parties na ayaw na namin. No? So, unli ito compared to the other treaty before na talagang may fixed term. Ito talagang very unli, no? So, very lopsided and against the sovereignty sa ating pambansang soberenya at syempre sa interes ng mga mamayang Pilipino. Daghang salamat, Congressman Carlos Zarate. Abuha, sir. May buntag kini mo, sir. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.